Welcome back mga kabayan sa OFW Today News Channel, ang magbibigay sa inyo ng mahalagang information, update at advisory. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. Sa video na ito mga kabayan ay tatalakayin natin ang bagong balita na pinalabas ng Saudi Gazette at Arab News na kung saan mga kabayan sa darating na December 30, 2021 ay papatupad na ng Ministry of Human Resources and Social Development o MHRSD ang localization or Saudization ng mga provision under sa tatlong sektor na aking babanggitin. Ibig sabihin mga kabayan, ang provision sa tatlong sektor na ito ay hindi na pwedeng i-renew or hindi na pwedeng applyan ng mga OFW or expat. Ito ay para lamang sa mga Saudi citizen. Kaya mga kabayan, kung ang iyong profession ay under sa tatlong sektor na ito at sa mga profession na aking babanggitin ay kailangan nyo na pong makipag-usap sa inyong HR para magawan pa ng paraan at mabago pa ang inyong profession. Ano nga ba ang tatlong sektor na ito? At ano-ano ang mga profession na nakapaloob dito? Ang tatlong sektor na aking tinutukoy ay ang mga sumusunod. Una, driving schools. Pangalawa ay technical engineering. At ang pangatlo ay custom clearance. Una mga kabayan, sa driving school, ano nga ba ang mga profession under dito? Ang mga profession na under dito mga kabayan ay vehicle driving instructor, teaching aid specialist, vehicle traffic controller, at industrial vocational trainer. Ang mga profession naman mga kabayan na kapaloob under sa pangalawang sektor na technical engineering ay electrical engineering technician, production engineering technician, mechanical engineering technician, electronic technician, as well as mga kabayan yung civil, architectural, structural engineering designer. At pangatlo mga kabayan yung custom clearance profession, na kung saan mga kabayan ay target nila ay 100% na Saudi only ang hawak ng mga profession na to. Una mga kabayan, under dito ay yung Government Relation Officer, pangalawa General Manager, pangatlo ay Custom Clearance Clerk, pangapat ay Translator, Custom Categorizer, at Custom Clearance Broker. At mga kabayan, karagdagan lang po, sa darating po na April and May 2022, ang mga profession tulad ng marketing, healthcare, medical appliances, dentistry, and pharmaceutical sector ay magsisimula po ang Saudization. Ibig sabihin po mga kabayan, ang mga ikama profession na ito hindi na pwedeng i-renew ng mga OFW sa darating na 2022. At mga kabayan, ang Ministry of Human Resources and Social Development ay nilimitahan din po ang pag-employ or ang pag-hire ng mga foreign national sa mga profession tulad ng secretarial, translation, storekeeping, and data entry job. Ito po rin po mga kabayan na ay effective sa susunod na taon. Ngayon mga kabayan, papakita ko lang po sa inyo yung table ng nag-illustrate ng new Saudization and employment requirements for select position in the economic sectors in the identified by the Ministry of Human Resources and Social Development. Una po mga kabayan are yung targeted sector marketing. Total Saudization ratio of the sector is 30%. Effectivity po niya ay May 8, 2022. Ang nakalagay pong details mga kabayan, applicable to all companies with a minimum headcount of 5 employees in marketing profession, including marketing directors and specialists, public relation managers, sales and marketing expert. At sunod mga kabayan yung dentistry, na kung saan mga kabayan effectivity po ng Saudization ay April 11, 2022, applicable to all companies with a minimum headcount of 3 employees in dentistry. Professional accreditation with the Saudi Commission for Health and Specialties is required.
Ang sunod mga kabayan ay pharmaceuticals. Applicable to all companies within a minimum of headcount of 5 employees in pharmaceuticals profession. Ang sunod mga kabayan na profession ay para sa mga under healthcare na target sector na pwedeng makumulate ng Saudization ay yung 60%. Applicable to all companies with employees in medical laboratories, na kung saan mga kabayan effectivity po ng Saudization ay April 11, 2022. Applicable to all companies with employees in medical laboratories, those working in radiology, psychotherapy, and therapeutic nutrition profession. Ang sunod mga kabayan ay yung mga nagtatrabaho sa medical appliances and equipment. Ang target mga kabayan sa sektor na ito, sa first phase ay 30 to 40%, second phase 50 to 80%. At effectivity po nito mga kabayan ay April 11, 2022. Applicable to all companies with employees working in profession related to sales, promotions, and introduction, medical appliances, as well as to those who employed in engineering, technical profession in the medical appliances sector. So mga kabayan, nakita nyo na po ang unti-unti pagpapatupad ng mga professions or mga trabaho na para lang po sa mga Saudi. So mga kabayan, kung ang nakalagay sa inyong ikama ay yung mga profession na akin nabanggit, ay maari po mga kabayan ay makipag-ugnayan na po kayo sa inyong HR para naman po mga kabayan magawa ng paraan kung ano pa ang pwedeng gawin, makapag-change ng profession para po ma-renew nyo po ang ikama. Kung mayroon po kayong mga kabayan katanungan ay mag-comment lang po kayo sa baba. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel ay huwag nyo na pong kalimutan mag-like, comment at subscribe para naman po mga kabayan updated kayo sa mga video na ilalabas natin sa mga susunod na araw. So mga kabayan, hanggang dito na lang po ang video na ito at ingat-ingat po tayo mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga kabayan, God bless po muli.